And muli po ay magandang umaga sa bawat isa. At tanghali na pala, magandang tanghali na po sa bawat isa. At sakto na kakain muna tayo ng spiritual na pagkain bago yung physical na pagkain po natin. At muli po, tayo po ay nasa Lord's Day number 23 gamit po ang pattern ng Heidelberg Catechism. So meron po siyang tatlong tanong at mamaya po ay isa-isain po natin. Pero gawin din po natin ay basahin po natin yung Heidelberg Catechism. Sa likod po ng mga bulletin ninyo ay nandun po siya. Balik, tatanungin ko po yung tanong, tapos kayo po ang magbigay ng sagot. May po, nakita nyo po yung kopya po ninyo? Okay, sige po. Heidelberg Catechism, Lord's Day 23, tanong number 59. Ano ang nakakabuti sa iyo, gayunpaman nasampalatayanan ang lahat ng mga ito? Sagot? Tanong number 60. Paano ka naging matuwid sa Diyos? Sagot? Kahit na ako ay uusip ng aking bibig, hindi ko pumarang sa kanila. At kahit na ako ay nagiging malinis ng buwan ng masama, kaya pa man ay hindi ako lulunod sa harapan dapat sa lahat. Mula sa manipis na biyaya, nagkaloob ng Diyos ang karangalan sa akin, ang sakdal na kasiyahan, katwiran at kabanalan ni Kristo, na parang ako ay sakdal na masunurin tulad ni Kristo, na naging masunurin para sa akin, at pinakailangan kong gawin ang gabi ng kaloob ng Diyos na may pananampalataya. Tanong number 61, bakit mo sinasabi na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ikaw na matuwid sa Diyos? Sagot? Pananampalataya na ang Diyos ay nalugod sa akin. Kay Kristo lamang ang kasiyahan, katuwiran at kabanalan na ginawa akong matuwid sa Diyos. At matanggap ko ang katwirang ito at maging akin sa magitin pamamarantang pananampalataya. Maraming salamat. Ngayon po ay binigyan ko po ng title ang ating pag-aaral na Apart from the Law, the Righteousness of God. At nakabase po to sa Romans chapter 3, verses 21 to 31. Babasahin ko po, at kung meron po kayong mga Biblia, maaari po kayong makisabay sa inyo pong pagbasa. Babasahin ko po siya out loud, Romans chapter 3, verses 21 to 31. Ito po ang sinasabi. Subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay tinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisang Diyos na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli
sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Bago po tayo tumuloy, manalangin po muna tayo muli. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po ng paggabay sa magitan ng banal na Espiritu, karunungan na sa inyo lamang po na nagmumula. Panginoon, nawa po ay bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba na as we listen and learn from your word, makita po talaga namin na ang katuwiran po namin ay hindi po gawa namin, kundi ito po ay galing po sa inyo sa gawa po ng aming Panginoong Hesukristo. Turuan niyo po kami na makita po talaga yung kagandahan ng inyo pong biyaya. At sa amin pong pagtuklas nito, ay may pakita namin yung pasasalamat sa amin pong mga buhay. Samahan niyo po kami, Panginoon, dahil kami po ay limitado sa kakayanan. Ngunit kayo po ang Diyos na hindi po nagkukulang. Kasi inyo po kami naniniwala at nananampalataya. Purihin ang inyong pangalan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa tuwing magpaplano po tayo ng mga gusto po nating gawin sa buhay, ang lagi nating tinitignan ay yung mga steps talaga na gagawin natin. Kasi ang pinaka-goal po natin ay maging perfect yung plano. At kadalasan, nasasabi natin na maganda yung kinalabasan ng pagpaplano, hindi dahil doon sa proseso ng pagpaplano, kundi doon sa outcome ng pagpaplano. But along the way, doon sa pagpaplano, habang ginagawa natin yung plano, nakikita natin meron mga errors, meron mga adjustments na ginagawa sa lahat ng mga plano natin. At totoo naman, no, walang plano na 100% talagang nasusunod. Nagkakaroon talaga ng mga adjustments, nagkakaroon talaga ng mga pagbabago. Bakit? Kasi hindi naman natin hawak lahat ng bagay. Hindi natin nakikita kung ano yung mangyayari. Hindi rin natin control yung mga taong nakakasama natin. Posibleng meron tayong sariling pangunawa sa sarili natin o siguro sa team na kinabibilangan natin, pero hindi natin kontrolado yung mga desisyon at mga reaksyon ng mga tao sa paligid. Kaya naman along the way doon sa mga gusto nating mangyari, nagkakaroon ng mga pagbabago. Walang nagpaplano sa atin para mag-fail, pero along the way, nagkakaroon talaga ng mga pagbabago. At ito yung realidad po talaga ng buhay na meron po sa atin. No? Kung sa atin iiwan ang lahat ng pagpaplano, magkakaroon talaga ng mga pagkakataon na either pumalya tayo dun sa plano natin or maging successful pero hindi lahat masusunod talaga dun sa plano. And that is because we are human beings na limitado dun sa ating mga kaalaman. Kaya naman, ito po ay reflection din no, ng ating very unfortunate na situation. Unfortunate in a sense na hindi natin kasi kontrolado ang lahat. Pero fortunate as well dahil nga ang Diyos yung dapat nating pagkatiwalaan. Siya yung naglikha sa atin, siya yung may alam sa atin, siya yung nag-design ng lahat ng bagay. Kaya ang panawagan sa tao ay obedience. No? Mag-obey lang tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. But we know kung ano yung nangyari, mas pinili ng tao na pagkatiwala yung sarili niya. Kaya naman sa lahat ng mga ginagawa natin, ay natatakot tayo o minsan naman alam natin na magkakamali talaga tayo. And again, kung iiwan natin sa sarili natin, lalo yung kaligtasan na dapat para sa atin, kahit naan pa bang mga steps na pwede natin gawin, no? Lalo sa usaping kaligtasan, hindi natin yan 100% perpetually, continuously mako-commit. Pag iniwan sa atin ang kaligtasan, malamang sa malamang ay talagang mawawala sa atin yung kaligtasan. Kaya naman, kailangan natin ng isang tao na kayang mag-commit 100% at kayang i-represent tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ito yung pinangahawakan natin. Na ang kaligtasan na hindi nakabase sa atin, ito ay nakabase sa ating Panginoong Hesukristo. Kung saan nag-fail si Adan para tuparin ang pakikipagtipan ng Panginoong Diyos, dito naman nagtagumpay ang second Adam, ang ating Panginoong
Jesucristo. Kaya nga yung tanong natin doon sa una, sa number 59, ano ang nakakabuti sa iyo, kahit pa man, nasampalatayanan ang lahat ng mga ito? Ano nakakabuti? Of course, yung direction ng catechism, patungkol to doon sa Apostles' Creed. No? Yung mga unang pinag-aralan natin, no? Anong benefit sa atin, anong tulong sa atin, na tanggapin at unawain at talagang kilalanin yung katotohanan ng Apostles' Creed. Yun yung pinakatanong. But then again, ang Apostles' Creed ay nakabase doon sa salita ng Diyos, doon sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At since nire-reflect nito yung biblical teaching, pwede nating tanungin din yung sarili natin, anong pakinabang sa atin na nauunawaan natin na tayo ay ligtas lamang dahil sa biyaya ng Panginoon? Ang sagot natin, kay Kristo ako ay matuwid sa Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ito yung gusto natin na maunawaan sa umagang ito para sa sermon natin. Ang perpekto at kumpletong gawa ni Kristo ang siyang umaring ganap sa atin sa harapan ng Diyos at tinatawag tayong mamuhay ng may katuwiran sa kaparaan ng nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa kahit na anong bunga para makuha ang kaligtasan, kundi dahil nakuha na natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, tinatawag tayong mamuhay ng may katuwiran. Again, hindi dahil mamumuhay ka ng katuwiran para maligtas, kundi dahil ligtas ka, kaya ka mamumuhay ng may katuwiran. So, ang una pong nililinaw sa atin ng Romans chapter 3, specifically, doon muna tayo sa unang punto sa verses 21 to 24, the law's witness to the righteousness of God. The law's witness to the righteousness of God. O yung kapahayagan ng kautusan sa katuwiran ng Panginoong Diyos. So, isang bagay na nare-realize natin, na yung kautusan ay, ang kaya lamang niyang gawin, ay ipakita sa atin yung kasalanan natin. Hindi kayang gawin ng kautusan na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pinapakita lang niya na tayo talaga ay makasalanan. Kumbaga, kung ikaw ay may sakit o meron kang masamang nararamdaman, yung mga sintomas, sasabihin niyang may sakit ka. And kung mahusay tayong mag-diagnose, maunawaan natin kung ano yung sakit natin. Pero yung pangunawa doon sa sintomas natin and doon sa sakit natin, ay hindi yan yung makapagpagaling sa atin. Ang makapagpagaling pa rin sa atin ay yung tamang diagnosis ng mga doktor at yung gamot na ibibigay niya. So, yung sabihin kung ano yung iti-take natin na advice ng doktor, yun yung makapagpagaling. Hindi yung knowledge about doon sa sakit. Ganun din sa kautusan. Ang kautusan ay ibinigay upang ipahayag sa atin na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. So, ang kautusan ay hindi nagliligtas, ito ay nagpapahayag lamang. Kung merong makakatupad ng kautusan perfectly, yung kautusan ng Panginoong Diyos, kahit yung 10 Commandments, kung meron makakasunod nun at maliligtas ka dahil sa 100% mo pag-fulfill ng kautusan ng Panginoong Diyos, then yung pagbaba ng ating Panginoong Hesukristo ay walang halaga. Kasi kaya ka palang maligtas. Ba't pa siya bumaba? Pero kaya nga bumaba ang Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos, ay dahil sa katotohanan na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ipinangako yung tagapagligtas dahil nauunawaan ng Panginoong Diyos, hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Kailangan niya ng tagapagligtas. So, bakit binigay yung kautusan? Upang ipahayag ang ating mga kasalanan at ipakita na kailangan nating tumingin sa isang tagapagligtas. Yung pagpapahayag ng kasalanan natin, sabi nga doon sa Romans chapter 3 verse 20, isang verse lang na aangat mula doon 21. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan,
ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Malinaw. Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kung iisipin nyo nga rin nun, logically, ang commandments ang law ay binigay sa Israel. Hindi doon sa ibang mga bansa na nakapaligid sa Israel. Hindi sa ibang mga nations na nag-exist kasabay ng Israel. So, kung ang batas ay nakakaligtas, edi dapat ni-reveal na to sa lahat talaga or parang binigay din sa ibang mga bansa para sila din ay maligtas. Pero kasi hindi yung purpose ng batas, ng kautusan ng Diyos. Hindi para ipakita na kaya silang maligtas ng pagsunod sa batas, kundi ipakita na ang tao ay higit na makasalanan at kailangan talaga ng tagapagligtas. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 24, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo. Tagasupil ang kautusan hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa English, ito, ang batas ay naging tutor natin. Pinapakita ng batas na dapat alam mo itong mga to at dahil sa ito yung kautusan, maunawaan mo na hindi mo talaga kaya iligtas sa sarili mo at kailangan mo talaga ng tagapagligtas. Yun yung purpose nung kautusan ng Panginoon. So, ang pinapakita sa atin, malinaw na ang kautusan, kaya lamang ipakita ang ating mga kasalanan. Sabi nga ni Pablo, di ba? Kung hindi dahil sa kautusan, hindi ko malalaman na ako ay makasalanan. Mapalad pa rin yung Israel kasi sa kanila na-reveal agad na sila ay makasalanan. Although, sabi naman sa Romans 2, yung konsensya ng mga tao ay nilagay din ng Panginoon na nagiging batas din or kautusan din para sa kanila. Na maunawaan nila na mayroong tama at mali, hindi lang naging malinaw talaga para sa kanila. Pero, ganun din naman sa Israel. Binigay ang kautusan, pero lumalabag pa rin sila doon sa kautusan. And again, ang kautusan ay walang kapangyarihan para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. So, try as we may, sundin ang Ten Commandments, ang kautusan. That is good, na magiging goal mo yun. Pero, alam natin sa ating mga sarili, hindi lilipas yung isang araw na hindi tayo magkakasala. Walang sino man ang kayang sumunod sa kautusan ng Diyos 100%, perpetually, ng tuloy-tuloy, and perfectly. Kaya napakaganda ng Romans chapter 3 verse 21. Nagsimula yun, subalit ngayon. So, from previous na mga pinapaliwanag ni Pablo, pagdating sa 21, biglang merong shift, subalit ngayon. Parang kinukontra niya yung pinapaliwanag doon sa una, hindi sabihin hindi totoo yun, kundi ang sinasabi niya, ito yung tignan ninyo. Ito yung maganda, subalit ngayon ay ipinapahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ang mga propeta. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi diyan, ipinapahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan. Malinaw, walang katuwiran sa kahit na ano sa atin dahil nga tayo ay makasalanan. Hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Walang sino man ang pinanganak na matuwid. Na para bang yung bata ay pagkalabas sa sinapupunan ay matuwid yan. Hanggat hindi sumasagot yan, hindi yan makasalanan. Hindi po ganon. Ang naman pa nga natin ay hindi yung kabutihan, kundi yung kasalanan. Yung sinful nature, yung kasalanan yung kalikasan nating makasalanan na nagkukos sa atin para mamuhay sa sarili nating terms, hindi doon sa terms ng ating Panginoong Diyos. Ito yung epekto ng ginawa nila Adan at Eva nung kinain nila yung prutas doon sa puno ng karunungan ng tama at mali. Mas pinili nila na mag-define ng right and wrong sa sarili ng terms kaysa sa magtiwala doon sa nag-design ng lahat ng bagay sa ating Panginoong Diyos. And dahil doon, lahat tayo ng mga lumabas mula kina Adan at Eva ay makasalanan na rin. Mapapansin nyo yan, hindi natin kailangan lumayo. Kahit sa mga katabi ninyo,
Sa inyo mismo, di ba? Meron tayong mga bagay na mas pinipili natin gawin na kahit na alam natin, ayaw ng Panginoon. Meron nga mga ibang mga kabataang Kristiyano, hindi lang naman kabataang Kristiyano, kahit matatanda, sinasabi, pwede ko ba siyang mahalin? Kaso lang unbeliever malinaw sinasabi sa Biblia. Huwag kang makipamatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. Baka naman maligtas. Kaso lang hindi naman tayo yung banal na spirito para magligtas. Pero ipipilit natin. Malinaw ang direksyon ng Panginoong Diyos sa kanyang salita. Pwede ba akong mandayan na lang sa trabaho ko o kaya sa negosyo ko? Kaso lang ang sinasabi ng salita ng Diyos, do it all for the glory of God. At hindi nalulugod ang Diyos sa mga gains na dumaan sa unlawful practices. So, walang tanong. Hindi na naman sabihin na, kasi ganito talaga yung strategy sa trabaho, kaya strategy sa buhay na to It's either yes or no. Hindi pwedeng middle ground. So, ito talaga yung kalikasan ng bawat isa sa atin. We want to live on our own terms, hindi sa terms ng ating Panginoong Diyos. Ito pa hindi deklara ni Pablo, di ba, sa Romans 3:10. Same chapter, doon lang sa taas. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Hanggang sa verse 17. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagdadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ito yung totoo. Ito yung totoong sitwasyon natin. Bago tayo naligtas ng ating Panginoon Diyos, ito talaga yung pagtingin natin sa ating Panginoon Diyos. Walang sino man sa atin ang gustong magpasakop doon sa authority ng ating Panginoong Diyos. May maririnig ka rin naman ngayon Ang sasabihin nila, doon na lang ako sa impyerno, ayoko doon sa Diyos na pinapakilala ninyo na sinasabi sa Biblia. Hindi nila nauunawaan kung ano yung sinasabi nila. Kung nauunawaan nila, talagang magkakaroon sila ng malalim na takot doon sa Panginoong Diyos sa kanyang puot. Pero ito nga yung sinasabi ni Pablo na pinapayag ng salita ng salita ng Diyos. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Bakit? Kasi mas gusto ng tao na mamuhay sa sarili niyang terms, sa kanyang sariling desisyon. So, since walang katuwiran ng kahit na sino sa atin, sa ating mga puso, hindi tayo maaring makasama ng Panginoong Diyos ng pangwalang hanggan. Ang kailangan ng bawat isa sa atin, hindi yung katuwiran na meron sa atin dahil wala tayong katuwiran. Ang kailangan natin ay katuwiran na labas sa atin. At hindi mo rin yan makukuha doon sa mga mahal mo sa buhay o sa mga taong sa paligid mo. Bakit? Sila din mismo, wala rin silang katuwiran. Saan natin makukuha yun? Yung katuwiran na yun. Kailangan natin ng katuwiran na papasa doon sa standard ng Panginoong Diyos na katuwiran. Yung tipong kayang tumupad sa kanyang salita 100% perfectly and perpetually. At walang sino man ang meron ganong klaseng katuwiran na papasa sa standard ng Panginoong Diyos and sa isang katuwiran na kinondisyon lamang ng kautusan. Ang katuwiran na hinahanap natin ay yung katuwiran mismo ng Diyos mismo. So, hindi natin katuwiran, hindi katuwiran na bunga ng kautusan, kundi katuwiran na pinagmulan pa nga ng kautusan. Ito yung katuwiran mismo ng ating Panginoong Diyos. At patuloy itong inihayag. Akala natin sa bagong tipan lang ito ni-reveal
Pero all throughout Scripture ay nandoon na yon. Kaya nga sabi ni Pablo pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Basahin niyo yung Ezekiel, basahin niyo yung Jeremiah, basahin niyo yung Psalms, basahin niyo yung Lumang Tipan, ipinapahayag lagi doon na wala tayong katuwiran at ang may katuwiran, nakalugod-lugod sa Panginoong Diyos ay yung sarili niyang katuwiran. Yun yung kailangan natin. Yun yung kailangan ng bawat isa sa atin. Ito yung katuwiran ng Diyos na nagsasabi sa atin, wala kang kayang iambag sa katuwiran na to. Kasi ito yung katuwiran ng Diyos. Hindi naman tayo Diyos Tayo ay mga nilikha. Tayo pa mga makasalanan. At itong katuwiran na to, ay kahit kailan hindi maiaambagan ng mga tao. Ito ay gawa ng Panginoong Diyos. And napakaganda. Ito ay gawa ng Trinidad na Diyos natin. Triune God. Sabi doon sa verse 22, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Bakit walang pagkakaiba? Sa verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Hindi po pwede kayong makahanap ng katuwiran doon sa mga katabi ninyo o sa mga tao sa paligid ninyo. Bakit? Kasi nga lahat tayo ay mga kasalanan. Wala tayong katuwiran. Ang kailangan ng katuwiran natin ay yung katuwiran ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Lahat tayo ay nasa kaparehong mga sitwasyon. Walang matuwid sa atin. Lahat tayo ay mga kasalanan. Lahat tayo ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And kahit tayo ngayon na mananampalataya na, yung mga hindi pa mananampalataya, nauunawaan natin kung ano yung sitwasyon din nila. Bakit? Kasi nga doon din naman tayo galing Kaya nga mga kapatid, walang kahit na anong lugar ang dapat meron sa mga puso natin. Dahil tayo din ay kinahabagan lamang ng Panginoong Diyos. Ang kailangan pa nga natin gawin sa mga unbelievers ay mas magpakita pa nga ng mercy sa kanila. Hindi natin pwede sabihin na makasalanan ka, mapunta ka impyerno. Totoo yun. Pero hindi yun yung gospel na dapat nilang mapakinggan. Kasama yun sa gospel na dapat nilang mapakinggan. Pero dapat nating linawin, merong kaligtasan. At kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Diyos. Walang sino man sa atin ang makapagbigay ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Dahil lamang sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang biyaya, sa verse 24 sabi, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Yung binasa natin sa katikisim din natin kanina, sa 60. Paano ka naging matuwid sa Diyos? Napakahaba ng sagot. Pero ang pinapaliwanag doon, sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya kay Jesucristo. Labas pa rin sa atin. Pananampalataya hindi sa sarili mo, hindi doon sa kakayanan mo sumampalataya, kundi doon sa pananampalataya kanino? Kay Kristo Jesus pa rin. Ang pinakapunto lang mga kapatid, yung katuwiran natin ay hindi man-produce. Hindi tayo nag-produce ng katuwiran natin. It is divinely given. Binigay ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan nito, inaalis nito ang lahat ng kahit na ano pa mang kayabangan, ang iniiwan na lamang sa atin ay pagpapakumbaba at pasasalamat bilang tamang pagtugon sa katotohanan ito. Naalala ko yung parable ng prodigal son. Alam nating lahat yung kwento, di ba? Yung anak, habang buhay pa yung tatay, ay hiningi na yung mana niya na para bang pinapatay na rin niya yung tatay niya. Binigay ng ama, tapos namuhay yung anak, yung bunso, doon sa malayong lugar at namuhay para sa sarili. Inubos lahat ng pera, nagbisyo, at kung ano pang pinagagawa niya. Hanggang sa dumating yung famine, nawalan din siya ng pera, and even yung mga
kasama niya ay wala namang tumutulong sa kanya. Yun yung pinapakita doon sa kanyang paghahanap ng trabaho at nag-end up siya doon sa isang babuyan. At doon, since wala siyang makain, natitempt talaga siya kumain doon sa pagkain ng mga baboy. At doon siya napaisip na buti pa doon sa bahay ng aking ama, yung mga alipin doon ay nakakain ng maayos, nakakapagpahinga ng maayos. Kaya nagkaroon siya ng desisyon na babalik na lang siya doon sa kanyang ama, hihingi ng tawad at mamumuhay na lamang bilang alipin. Parang ang ganda kung iisipin kasi binaba niya talaga yung sarili niya from yung status niya na pagiging anak, pinili niya maging alipin na lang. Pero pagbalik niya, pabalik doon sa kanilang tahanan, nakita naman natin na yung ama pa nga mismo yung tumakbo at sinalubong siya sa kalagitnaan. At doon ay sinabi nung anak yung pinapractice niyang linya ng paghingi ng tawad. Pero yung ama, ang ginawa pa nga ay tinanggap siya 100%. Ang binigay pa nga, ang sinabi pa nga, linisin siya, tapos bigay sa kanya yung pinakamagandang mga damit, pati yung mga singsing, para doon sa kanyang anak. So, hindi niya nilagay ang kanyang anak sa panibagong status na pagiging alipin, kundi nilagay lang ulit doon sa tama niyang status bilang anak. Ang nakakatuwa, isa sa dapat natin makita doon, yung kayabangan nung anak ay nawala. Ang naiwan na lang ay pagpapakumbaba. At dahil doon sa ginawa nung ama para sa kanya, nagkaroon na lamang ng pasasalamat na maaari niyang ipakita. Ganito rin yung relasyon natin sa Panginoon. Wala tayong kahit na anong makontribute. Wala tayong mabigay sa ating Panginoong Diyos para sa ating kaligtasan. Walang lugar ang kayabangan sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. At kung nauunawaan natin na wala tayong maiambag sa ating kaligtasan, ang makikita na lamang sa bawat isa sa atin ay pasasalamat talaga sa Panginoong Diyos. Dahil niligtas niya tayo. Ang salvation natin, ang kaligtasan natin, it is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Lahat ay biyaya ng Panginoon. Itong church ay biyaya ng Panginoon. Yung buhay na araw-araw nating nilalakaran ay biyaya ng Panginoong Diyos. No, kasi pwede tayong mamatay habang tayo natutulog, pero ginising tayo ng Panginoon. Biyaya yan ng Panginoon. Kaya naman, mamuhay tayo sa kaluwalhatian ng ating Ama, ng ating Haring Ama, na ginawa ang lahat sa kabila ng mga kasalanan natin upang tayo ay maligtas. Si Polycarp of Smyrna, isa sa paborito ko siyang church father, during the time na pinapersecute na yung mga Christians ng Roman Empire, ang demand ng Rome ay i-denounce ni Polycarp ang kanyang pananampalataya at mag-pledge ng allegiance sa Emperor ng Roma dahil nga ang Emperor ng Rome ay tinuturing nilang Diyos. So kung meron kang ibang Diyos, then you are against the Emperor. Ang sabi nila, i-denounce mo ang pananampalataya mo at ikaw ay mabubuhay. Kung hindi, ikaw ay papatayin. Ang pag-iisip ng ng Roman officials, once na i-denounce si Polycarp ang kanyang pananampalataya, marami pong mga Kristiyanong susunod sa kanya na magdi-denounce din. Kasi nga bishop si Polycarp ng Smyrna. Pero alam nyo, ang naging confession ni Polycarp ay ito. 86 years. So, 86 years. 86 years have I served Him. And He has done me no wrong. How then can I blaspheme my King who saved me? Sa loob ng maraming taon na nabuhay si Polycarp, ang kanyang reflection, walang ginawang masama ang Diyos sa kanya. Bakit niya gagawin na tumalikod sa pananampalataya niya sa kanyang hari na nagligtas sa kanya? Napakagandang realization. And because of this, namatay si Polycarp na sinusunog sa isang stake. At sa kanyang kamatayan,
maraming Kristiyano ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi tayo tinatawag na magpakamartir at mamatay na kagaya ni Polycarp of Smyrna. Pero tinatawag tayo na kilalanin yung ginawa ng ating Panginoong Diyos na kabutihan sa atin. Yung pangalawang punto po natin, ito po yung panghuli. The Lord's work as the righteous satisfaction. Verses 25 to 26. The Lord's work as the righteous satisfaction. Ang tanong po natin doon sa, yung panghuling tanong natin doon sa Katikisim, bakit mo sinasabi na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ikaw na matuwid sa Diyos? Ang sagot, ito ay hindi sa halaga ng aking pananampalataya na ang Diyos ay nalugod sa akin. So, nililinaw ng Katikisim, hindi doon sa laki o sa amount ng ating faith. Kay Kristo lamang ang kasiyahan, katuwiran, at kabanalan ng ginawa akong matuwid sa Diyos. So, dahil lang sa ginawa ni Kristo. At matanggap ko ang katuwirang ito at maging akin sa pamamagitan ng tanging pananampalataya lamang. So, nililinaw ng Katikisim na ang pananampalataya, yes, it is the means of salvation. Kailangan natin manampalataya sa Panginoon. Pero hindi ito yung reason kung bakit tayo naligtas. Okay? Yung pananampalataya kay Kristo, yun yung kaparaanan para sa kaligtasan, pero hindi ito yung dahilan kung bakit tayo naligtas. Yung kaparaanan, inordain ng Panginoong Diyos. Faith comes through hearing, and hearing the Word of God. Kaya mahalaga yung preaching of the Word. Dito naririnig yung gospel call talaga ng ating Panginoong Diyos, at sa kanilang pakikinig, and magkakaroon sila ng pananampalataya na bigay rin ng ating Panginoong Diyos. Bakit? May pagbabago doon sa puso upang sila ay makatugon freely sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, even yung pananampalataya natin ay bigay din ng ating Panginoong Diyos. Yung pagtugon natin ay empowered pa rin ng Panginoong Diyos. Again, hindi siya dahilan, yung pananampalataya dahilan para maligtas. Ito yung kaparaanan para tayo maligtas. Kaya yung tanong, paano naligtas yung mga Christians or mga saints doon sa Old Testament? Anong kaparaanan? Sa pananampalataya pa rin kay Kristo. Ang reason ng ating kaligtasan ay hindi yung pananampalataya, it is the means. Ang reason ng ating kaligtasan ay yung gawa pa rin ni Kristo, Jesus. At kailangan manampalataya tayo doon. Sa verse 25, na siyang, Romans 3 pa rin tayo, Romans 3:25, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Yung word na pantubos sa English ay propitiation. Yung language dito ay yung same language, yung pagtubos ay yung same language doon sa mercy seat, doon sa Ark of the Covenant. No, sa Lumang Tipan, nakita natin, may ginawang tabernacle sa assembly ng Israel na inutos ng Diyos at pinagawan din ng Ark of the Covenant. Yung naging pantakip noon, ang tinatawag doon ay mercy seat. Tapos nakapatong doon yung dalawang cherubim, yung nakagano na anghel. No? At doon sa mercy seat, doon binubuhos yung dugo ng mga hayop bilang kapatawaran sa kasalanan ng mga tao. Sinadya ni Pablo yung paggamit ng word na to, yung pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, yung propitiation, para ipakita yung relationship ni Kristo doon sa mercy seat, doon sa Ark of the Covenant. Ito ay patungkol pa rin sa gawa ni Kristo. Kung maaalala ninyo, ang Ark of the Covenant ay nilalagay doon sa Holy of Holies, doon sa tabernacle. Sa tabernacle, meron doong area kung saan pwedeng lumapit yung mga yung pare. At the same time, merong Holy of Holies na kung saan yung punong saserdote, yun lamang yung pwede pumasok. At doon sa pagpasok ng punong saserdote or yung high priest na nakaschedule doon ay
maaari siyang makapasok sa pamamagitan lamang ng dugo ng isang hayop na walang kapintasan. Kasi nga yung dugo nun ay magre-represent ng atonement o yung pagliligtas mula doon sa mga kasalanan na ginawa ng mga tao. So, etong Holy of Holies, kung nasaan yung Ark of the Covenant, ito yung lugar kung saan pwedeng mapatawad ang bayan ng Israel mula doon sa kanilang mga kasalanan. Pero kung mapapansin nyo, ang pwede lang pumasok ay yung high priest. Bakit? Ang isang taong hindi itinawag ng Diyos o ng hari sa kanyang presensya ay pwedeng mamatay. Bakit? Ang Diyos ay banal, ang tao ay hindi. Hindi maaaring magkaroon ng pagsasama ang Diyos at ang mga makasalanan. And every time na isang makasalanan ay makikita ang Diyos na banal, siya ay delikado. 100% siya ay mamamatay. So, ang Holy of Holies, kung saan yung Ark of the Covenant, ay isang lugar na mapanganib para sa mga tao na hindi tinawag ng Panginoong Diyos sa kanyang presensya. Sa kingdom language, kapag ang isang hari ay pinatawag ka, kailangan pumunta. Pero pag di ka pinatawag at pumunta ka sa kanyang harapan, patay ka agad. Bakit? Threat ka doon sa hari. Papapatay ka. At the same time, hindi natuwa yung hari sa'yo. Ngayon, ang Ark of the Covenant, nakatago sa Holy of Holies, kung saan meron makapal na veil. Ang sabi pa nila, yung kapal ng kortina, ay yung tipong basa ka, pag pumasok ka doon, dumaan ka sa kortina, ay tuyo ka na paglabas dahil sa sobrang kapal. Ngayon, nakatago doon yung Ark of the Covenant. Pero pansinin ninyo, yung ginawa ni Kristo, in contrast doon sa Ark of the Covenant na nakatago, ay publicly displayed. Ipinahayag ng Panginoong Diyos yung kamatayan ni Kristo. Ano ang pinapakita dito? Na yung mercy seat na reflection ng ginawa ni Kristo doon sa na makikita doon sa Ark of the Covenant, yung mercy seat, no? Ang pinapakita dito na kung saan yung mga tao na hindi maaaring makapasok doon sa Ark of the Covenant nakatago, ay open na siyang makita ng lahat ng mga tao. Kung before, ang mga tao pag pumasok sa Holy of Holies ay mamamatay, ngayon publicly, ang lahat ng mga lumalapit kay Kristo ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon pa nga ng buhay. Si Kristo na pumasok sa Holy of Holies bilang ating great high priest, ay inalay din mismo ang kanyang dugo doon din mismo sa mercy seat na kung saan nagre-reflect doon sa kanyang gawa. Ang lahat ng bagay doon sa tabernacle, papunta doon sa pinakamaliit na detalye, ay nagre-reflect sa gawa ni Kristo Jesus. So, makikita natin dito, ang lahat ay patungkol kay Kristo, ang lahat ay gawa ni Kristo. Ang kanyang precious blood ay kanyang itinigis, hindi gamit ang dugo ng mga hayop, kundi ang dugo niya mismo na siyang sapat para sa pangwalang hanggan na kapatawaran. Si Jesus, again, publicly displayed upang lahat ng lalapit ay makita na merong buhay at ang kanilang kasalanan ay napatawad na. Siya yung great high priest na tumupad sa demand ng kaligtasan upang mawala ang galit ng Panginoong Diyos sa kanyang makasalanang mga tao. Pinakita sa pamamagitan ng ganitong gawa ang hustisya na meron sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi binaliwala yung kasalanan. Nagkaroon pa nga ng hustisya. And since walang offering na kaya mag-sustain for all eternity at walang tao kayang makapagbigay ng kaluguran sa Panginoong Diyos, si Jesus, siya ang nag-alay ng kanyang sarili at bilang siya ay 100% tunay na Diyos, ang kanyang sakripisyo ay pangwalang hanggan din. Ang binigyan ang ginawa ng kasalanan ay Diyos na pangwalang hanggan. Ang kailangan na alay ay pangwalang hanggan din. At yun yung ginawa ni Kristo Jesus. Sa kanyang ginawa rin niyang matuwid at tinuring din niyang ganap ang kanyang bayan. Verse 26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap
at taga-aring ganap, the just and the justifier sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Ang ginawa po ni Kristo ay hindi po madali. Ang ibang iniisip, pinakulang si Kristo, tapos na. Hindi po madali ang ginawa ni Kristo, na parang nagbakasyon lang siya dito sa lupa, tapos bumalik na sa kanyang hometown. Binigay ni Kristo ang kanyang sarili fully dito sa trabaho ito para matupad yung requirement ng kaligtasan na kahit kailan hindi natin kayang tuparin. Tinupad niya every single prophecy, every single typology, every single law and precepts of God para ang mga tao ay magkaroon talaga ng buhay. Si Kristo, hindi naman niya kailangan ng eternal life dahil siya eternal. Pero tinupad niya yon upang tayo magkaroon ng eternal life para sa atin. Ang katuwiran ni Kristo, ang siyang worthy enough to satisfy the requirement of God. Ito ay, ang katuwiran ni Kristo ay sa atin dahil lamang sa biyaya ng Panginoong Diyos. Si Kristo ang siyang nag-earn nito para sa atin. Para tayong mga nakababatang kapatid ni Kristo, na kung saan tayo ay mahina at hindi natin kailanman kayang kunin yung isang premyo, kumari sa isang palaro, sa isang circus na mayroong mga prizes na mga games. Hindi natin kayang manalo. Ang ginawa ng nakakatanda nating kapatid, siya yung nagpanalo at yung regalo ay hindi niya tinago, kundi binigay pa nga sa atin. Binigay niya yung premyo ng buhay sa atin. Kaya mga kapatid, itigil natin yung pag-iisip na meron tayong maiambag sa ating Panginoong Diyos doon sa kaligtasan na binigay niya sa atin. Tigil natin pag-iisip na meron pang madadagdag doon sa mga binigay na mismo sa atin ng Panginoon. Ang ginawa ni Kristo ay kumpleto na at ang panawagan sa atin ng Panginoong Diyos ay magtiwala. Magtiwala lamang sa Kanya. Mga kapatid, si Kristo ang nagtrabaho ng mahirap para sa ating kaligtasan. Let's not take it for granted sa magitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga paraan para iangat pa natin yung sarili natin. Ang kailangan po natin ay mamuhay ng merong kagalakan bilang pagtugon na naunawaan natin na yung pinakamalaking problema natin na kasalanan sa mga puso natin ay ginawa na ng solusyon ng ating Panginoong Jesucristo. Si Charles Wesley ay, kung kilala niyo si Charles Wesley, kapatid niya si John Wesley, sila ay mga very religious na mga leaders. Kilala sila sa pagiging, sabihin na nating Arminian. Alam niyo naman na siguro yung ibig sabihin na ang sinasabi nila ay ang kaligtasan ay sa pagitan ng kanilang mga kontribusyon sa kaligtasan. Very religious, talagang very active sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang nakakalungkot, si Charles Wesley, never siyang na-assure sa kanyang kaligtasan. Bakit? Kasi it's based on performance eh. Nakabase doon sa kanilang kayang gawin. Yung turning point ng kanyang pagiging Kristiyano ay nung nagkasakit siya. Dinalaw siya ng ilang mga Kristiyano na habang siya may sakit, pinapaliwanag sa kanya yung John 3 and also yung commentary ni Martin Luther sa Galatians 3. Ang pinaliwanag sa kanya, yung assurance ng salvation na kanyang matagal na niyang pinag-iisipan ay hindi nakabase doon sa ginawa natin, kundi nakabase doon sa ginawa ni Kristo. At dahil sa realization ng pagpapaliwanag sa kanya, nagkaroon siya ng magandang confession na siya ay gumaling at assured na siya doon sa kanyang kaligtasan. Bakit? Kasi naunawaan niya ito ay lahat gawa ni Kristo at hindi niya gawa. Kaya nga, kung mapapansin niyo yung hymn na sinulat niya, basahin ko lang po, hindi ko nakakantahin. Sabi niya doon, and can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me who causes pain, for me who Him to death pursued. Amazing love,
how can it be that thou, my God, should die for me? Yung last verse niya, no condemnation now I dread, wala na raw siyang kinakatakutan. Jesus and all in Him is mine. Alive in Him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold, I approach the eternal throne. Hindi na siya tatakot, confident siya sa paglapit. And claim the crown through Christ, my own. Hindi yung pagiging religious ni Charles Wesley ang nag-assure sa kanya ng kanyang kaligtasan. Ibig sabihin nito, hindi rin yung ministry, hindi rin yung sipag natin sa ministry yung assurance ng ating kaligtasan. But of course, we appreciate that kasi ginagawa natin yun dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon eh. Pero ang assurance ng ating kaligtasan ay dahil lamang sa katuwiran na meron kay Kristo Jesus na siyang ibinigay niya sa atin. So tinapos ni Pablo itong chapter na to na merong paglilinaw na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, Diyos siya ng mga Hentil, at ibig sabihin nito, hindi talaga kaligtasan nakabase sa kautusan. Dahil nga mga Hentil ay wala namang kautusan. Pero sila din ay maliligtas sa anong kaparaanan sa pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And because of that, walang arrogance, walang kayabangan, walang boasting ang dapat na makita sa atin. And through this, mga kapatid, again, hindi tayo pwede magyabang. Ang pwede lamang natin gawin ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at mamuhay ng merong pagsunod sa Kanya. It is only by trusting someone else's work can we be saved. That means, wala tayong pwedeng gawin or kayang gawin kundi itaas lamang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus na nagligtas sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagkilos sa buhay po namin. Salamat sa kaligtasan na inyo pong binigay po sa amin. Yung katuwiran namin ay hindi dahil sa aming gawa o dahil sa sarili namin, kundi dahil lamang po sa inyo at sa gawa ng aming Panginoong Hesukristo na siya pong gumawa para po ibigay sa amin ang katuwiran. Salamat Panginoon, nawa po makita niyo sa buhay po namin na talagang kami nagpapasalamat sa inyo pong ginawa. At sa amin pong pasasalamat, kami po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa inyo pong harapan. Ito mong amdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay